Ang buhay, parang isang malaking party. Minsan, may grand entrance ka, bongga ang outfit, at lahat ng mata na sa iyo. OMG, andyan na siya. Bulungan ng mga tao, pero minsan, para kang multo na dumaan, walang pumapansin. O mas malala, hindi ka man lang nakatanggap na invitation. Ganyan din sa pag-ibig, di ba? May mga panahong feeling mo, ikaw ang bida, ang sentro ng universe ng isang tao. Pero may maaraw din na para kang extra sa sarili mong love story. Or worse, hindi ka kasali sa cast. Nakakaloka. Minsan, ikaw yung hinahabol-habol, parang ikaw ang pinaka-special na handa sa buffet table. Pero may pagkakataon din na ikaw yung nag-aabang sa labas, sumisilip kung masaya ba sila sa loob habang kumakain ka ng money na binili mo sa kanto. Alam mo yung feeling na lahat ng tropa mo may +1 sa kasal, tapos ikaw ang +1 mo ay yung dala mong malaking bag, saklap, di ba? Ganyan sa love. Parang lahat may ka-holding hands, may ka-share sa spaghetti, may kaduet sa videoke. Tapos ikaw, ang kaduet mo ay yung echo ng sarili mong boses. Ang hirap maging single sa panahong lahat ay taken, para kang nag-iisa sa dance floor habang ang tugtog ay sweet music. Titigil ka na lang sa isang tabi at magkukunwaring may ka-text, kahit ang tina-type mo lang naman ay ha 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 ha, para magmukhang masaya. Ang relationships parang invitation yan, minsan sa'yo nakapangalan, minsan, and family ka lang. Ang pinakamasakit, kapag sa iba napapunta yung invitation na inaasahan mo. Ang pag-ibig, parang debut, may 18 roses, may 18 candles, may 18 kung ano-ano pa. Sa simula, ikaw ang first dance, ikaw ang pinaka-espesyal na bulaklak. Ang ganda ng feeling, parang slow motion ang lahat habang kayo'y nagsasayaw. Pero habang tumatagal, dumadami ang isinasayaw niya. Biglang may pangalawang dance, pangatlong dance, hanggang sa naging pang-17 dance ka na lang. At bago matapos ang gabi, may iba na siyang last dance. Ganyan ang buhay. Minsan, ikaw ang escort, pero sa ending, iba ang ihahatid niya pauwi. Kaya dapat, laging handa. Huwag masyadong umasa sa unang sayaw, dahil baka sa kalagitnaan ng party, may iba nang umagaw sa dance floor ng puso niya. Sabi nila, ang love ay parang party, kailangan mong mag-effort, kailangan mong mag-ayos, mamili ng isusuot at magdala ng regalo. Pero paano kung nag-effort ka na, nag-all out ka na sa forma mo, pero pagdating mo sa venue, cancel pala ang event, o kaya naman, exclusive for members only pala. Ang sakit, di ba? Nag-abang ka, naghanda ka, nag-practice ka pa ng sasabihin mo pagdating doon. Pero sa huli, wala kang napala. Ang relationships ay parang ganyan. Binigay mo na ang lahat pero hindi ka pa rin sapat. Hindi dahil may kulang sa'yo, kundi dahil minsan iba lang talaga ang hinahanap nilang team ng party. Baka ang gusto nila ay beach party. Eh ikaw, pang ballroom ang dala mong sapatos. Sa bawat party, laging may dalawang klase ng tao, ang VIP at ang gatecrasher. Ang VIP, special treatment yan. Nasa unahan ng pila, may sariling table at unang tinitikman ng lechon. Sila yung mga taong parang laging in. Sa bawat lakad, sa bawat kainan, sa bawat chismisan, laging kasama. Sila yung laging nasa group chat na BFFs forever. Sa love, sila yung mga taong walang kahirap-hirap makahanap ng jowa. Isang ngiti lang, isang kaway lang, may nahulog na agad. Para silang magnet na kahit anong gawin, laging may dumarating na pag-ibig. Hindi na nila kailangang mag-effort dahil ang invitation, kusa nang dumarating sa pintuan nila. Nakakainggit, pero ganyan talaga, may mga sadyang pinanganak na bida. Tapos, andiyan naman ang mga gatecrasher. Ito yung mga taong gustong-gusto sumali sa party pero walang imbitasyon. Gagawin ang lahat para lang makapasok. Aakyatin ang bakod, dadaan sa likod, o magpapanggap na kasama ng may kasama. Sa mundo ng pagkaibigan at pag-ibig, sila yung mga taong laging naghahabol. Sila yung laging scene zone sa group chat. Sila yung nag-o-offer. Sama naman ako dyan, kahit hindi inaalok. Nakakapagod maging gatecrasher. Palagi kang kinakabahan na baka mahuli ka, baka paalisin ka. Parang sa love, kapag pinipilit mo ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo, kahit anong gawin mong pagpapapansin, kahit mag-backflip ka pa sa harap niya, kung hindi ka niya type, hindi ka talaga papapasukin sa party ng puso niya. Ang masakit pa minsan, VIP ka sa isang party, pero gatecrasher ka sa iba. Halimbawa, sa pamilya mo ikaw ang bida, pero sa school o sa trabaho, para kang hangin. O kaya naman, sa barkada mo, ikaw ang laging sentro ng tawanan, pero sa love life, NBSB ka, no boyfriend since birth, o kaya naman in love nga in love. Hindi porket sikat ka sa isang lugar, ay sikat ka na sa lahat. Ang buhay ay may iba't ibang social circles. Parang paglipat-lipat ng bar. Sa isang bar, kilala ka ng bouncer.
Sa kabila, tatanungin ka ng sino ka po. Ganyan din sa relationships. Baka sa maling party ka lang kumakatok. Baka yung party na para sa'yo, nasa kabilang kanto lang, nagaantay sa'yo. Bakit nga ba may mga VIP at may mga gatecrasher? Siguro, ganun lang talaga ang takbo ng buhay. Hindi lahat ng pinto ay para sa atin. May mga party na hindi tayo bagay, at may mga party na hindi bagay sa atin. Ang mahalaga, huwag mong pilitin. Kapag ayaw, huwag mag-gatecrash. Baka mapahiya ka lang. Tandaan mo, ang taong para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin. Kusang bubuksan ang pinto para sa'yo, bibigyan ka ng pinakamagandang upuan, at ipagsisigawan pa sa buong mundo na, welcome sa party ng buhay ko. Hindi mo kailangan magmakaawa para sa isang invitation, dahil ang tunay nagmamahal, ikaw mismo ang party na gusto nilang puntahan. Ang tiwala sa isang relasyon, parang pagsakay sa Ferris wheel. Sa una, exciting, habang paakyat kayo, ang ganda ng view, ang saya ng feeling, hawak kamay pa kayo, nagsisigawan sa tuwa, ganyan sa simula ng love, di ba? Puro kilik, puro saya. Pero kapag nasa tuktok na kayo, biglang hihinto, diyan na magsisimula ang kaba. Bakit tayo tumigil? Aandar pa ba to? Mahuhulog ba tayo? Ganyan ang trust. Kapag nagsimula ka ng magduda, kapag may naramdaman ka ng kakaiba, para kang na-stuck sa tuktok ng Ferris wheel. Nakakatakot, nakakapraning, at habang pababa minsan, hindi na kasing saya. Tapos ulit na naman, paikot-ikot lang, parang away-bati na cycle sa relasyon, minsan masaya, minsan nakakatakot. Ngayon, pag-usapan natin ang dayaan. Sa bawat party may mga laro, at sa bawat laro, lagi may mandaraya. Yung sa trip to Jerusalem, upo agad kahit hindi pa tapos ang kanta, o kaya sa Pinoy henyo, isinisigaw na ng mga kakampi yung sagot. Sa una, nakakatawa, pero kapag seryosohan na, nakakainis. Ganyan ang cheating sa isang relasyon, hindi yan laro. Kapag nandaya ka, sinisira mo yung pinaka-importanteng rule ng party, ang maging tapat. Para kang kumain ng cake bago pa i-blow ng birthday celebrant yung kandila. Sinira mo yung moment, ang sakit sa feeling ng taong naging tapat sa'yo. Parang siya yung naglaro ng patas, pero ikaw gumamit ka ng cheat code. Sa huli, walang panalo. Pareho kayong talo. Ang loyalty, parang pagpila sa buffet. Kahit gaano karami ang masasarap na pagkain sa ibang table, doon ka lang sa pila mo. Kahit gaano katagal, mag-aantay ka. Kasi alam mong yung nasa dulo ng pila ay worth it. Ang pagiging loyal ay pagpili sa isang tao, araw-araw. Kahit may dumaan na mas maganda, mas gwapo, o mas mukhang masarap na dessert, mananatili kang tapat sa pinili mo. Pero, ang taong hindi loyal, siya yung sumisingit sa pila, siya yung kumukuha sa plato ng iba, siya yung hindi makontento, at sa huli, kadalasan, nahuhuli siya ng party host at napapagalitan. Ang dayaan, kahit kailan hindi nagiging tama, masisira lang ang tiwala, at kapag nasira na yan, parang basag na plato, kahit anong dikit mo, may lamat pa rin. Isipin mo na lang, ang tiwala ay parang bring me. Kapag sinabi ng host na, bring me someone you can trust, at ikaw ang dinala niya sa harap, ang saya sa feeling, di ba? Pero paano kung sa kalagitnaan ng laro, bigla siyang humanap ng iba para sa susunod na bring me? Masakit yon. Ipinapakita lang na ang tiwala ay hindi permanenteng premyo. Kailangan itong alagaan. Ang pagtataksil ay parang pag-alis sa party ng hindi nagpaalam. Iwanan mo yung kasama mong nag-enjoy pa sa sayawan. Paglingon niya, wala ka na. Ang ending? Uwi siyang mag-isa, dala-dala ang tanong na, Jeye, saan ako nagkulang? Ang totoo, baka hindi siya ang nagkulang. Baka ikaw lang talaga ang sadyang naghanap ng ibang party. Aminin natin, may mga gabi na tahimik. Walang tugtog, walang ilaw, walang party. May mga panahong hindi ka invited kahit saan. Lahat ng kaibigan mo may lakad, pero ikaw, nasa bahay lang, kabonding ang remote control ng TV. Sa una, malungkot. Feeling mo na left out ka. Feeling mo, hindi ka importante. Pero alam mo minsan, kailangan din natin yan. Kailangan natin ng katahimikan. Kailangan natin ng panahon para sa sarili natin. Hindi lahat ng gabi ay dapat may party. Minsan, ang pinakamasayang party ay yung ikaw lang mag-isa, kumakain ng paborito mong ice cream at nanonood ng paborito mong palabas. Hindi mo kailangan ng invitation mula sa iba para maging masaya. Kung hindi ka man ang laging bida sa party, okay lang yan. Hindi naman lahat ay kailangang maging life of the party. May mga taong mas masaya sa isang tabi, nag-obserba lang. May mga taong mas gustong maging DJ kaysa maging dancer. At mayroon ding mas gustong maging taga-kain lang. At wala namang masama doon. Ang mahalaga ay alam mo kung saan ka masaya. Huwag mong pilitin ang sarili mo na sumayaw sa gitna kung mas komportable ka sa gilid.
Ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng party na napuntahan mo o sa dami ng kaibigan mo sa Facebook. Nasusukat ito sa kung gaano ka kontento sa kung sino ka, may party man o wala. Ang pag-ibig sa sarili ang pinaka-importanting party na dapat mong puntahan. At sa party na to, ikaw ang VIP, ikaw ang host, ikaw ang DJ, at ikaw din ang guest of honor. Hindi mo kailangan ng +1, hindi mo kailangan magpa-impress. Dito, tanggap ka, kahit ano pa ang suot mo, kahit ano pa ang itsura mo. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, hindi mo na hanapin ang validation mula sa iba. Hindi mo na ipagpipilitan ang sarili mo sa mga taong hindi ka naman gusto. Dahil alam mong sapat ka. Ang sarili mong kumpanya ay sapat na para maging isang masayang selebrasyon. Matuto kang isayaw ang sarili mong tugtog. Kaya sa susunod na makaramdam ka na naman ng lungkot, dahil hindi ka kasama sa party, isipin mo na lang baka kaya hindi ka invited ay dahil may mas magandang party na inihahanda para sa'yo. O baka naman, kailangan mo lang ng pahinga. Ang buhay ay hindi isang malaking kompetisyon kung sino ang pinakamaraming napuntahang kasal, binyag, o birthday. Ang mahalaga ay sa mga party na pinuntahan mo, naging totoo ka. At sa mga panahong mag-isa ka, natutunan mong maging masaya. Kaya sige na, i-on mo ang paborito mong kanta, sumayaw kang mag-isa sa kwarto mo. Maging masaya ka. Dahil ang pinaka-the best na party sa buong mundo ay yung party kung saan mahal mo ang sarili mo. Cheers to that!